Genesis chapter 11 verses 1 to 9 this morning po. Maaari po bang tumayo ang lahat? Basahin lamang po natin ang verses 1 and 2. Pero tatapusin po natin hanggang verse 9. So ako po mauna, verse 1. Sa simula, iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalit ng sila, nakalapit sila sa kapataran sa siyudad. Maaari na po kayong umupo. Salamat po. Bakit po mahalagang kwento ng Tore ng Babel? Bakit pinag-iba ng Diyos ang mga wika ng tao, pinangalat ang tao sa buong mundo? So, now, malalaman po natin bakit may mga wika na iba't iba at bakit po may iba't ibang mga tao sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar sa mundo. So, sa unang pagtingin po natin dito sa story na ito, perhaps we could think na si God po ay against about sa pagkakaisa at pag-unlad ng tao. Para bang nagalit po si God dahil sama-samang nagtayo ang mga tao ng isang lungsod at isang tore. But ito po ba talaga ang dahilan? Maaari bang malagay po sa panganib ang kapangyarihan ng Diyos dahil lamang sa plano ng tao? And so, we need to examine the story carefully at makikita natin hindi naman pututol ang Diyos sa pagtayo ng Tower of Babel. Ang kanyang tinutulan po ay ang puso at ang layunin ng mga taong ito. Kung titingnan natin talaga ng maigi, nais po ng mga taong itong mamuhay, magtayo ng lungsod at gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili nang hindi po kinikilala ang Diyos. At para lamang po sa kaluwalhatian nila, sarili nilang kaluwalhatian. So, sa halip na luwalhatiin po ang Diyos, itinampok po nila ang kanilang sariling kadakilaan at kakayahan. So, as you can see, dito po sa kwento, nag-start sa verses 1 and 2 to introduce kung ano about sa pangyayari. Now, in verses 3 to 4, this shows about sa mapagmataas at makasariling plano ng mga tao. And sa Genesis, dito po sa chapter 11, verse 5, nakita po ng Diyos ang tunay nilang layunin. And pagkatapos po sa verses 6 to 8, kumilos po si God para pigilin ang plano ng tao. And finally, nagtapos po ang kwentong ito in verse 9 through pagkalito ng bawat isa ng kanilang wika at sila po ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar. Now, verses 1 to 4, pinapakita po sa atin dyan about ang mapagmataas na plano ng tao. Ang mapagmataas na plano ng tao. Basahin ko po muli. Sa simula ay iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. So nag-start ang story po ng Babel sa katotohanan ang lahat ng tao sa mundo ay noon po ay may isa pang wika, isa pa pong tongue, isa pa pong lingwahe noon. Sa literal, isang labi at isang salita. So, it is important to remember na sa Genesis chapter 10 na i-record po ni Moses about ang mga apo ni Shem, Ham at Japhet sa pinatawag na Table of Nations. And this shows kung paano kumalat ang iba't ibang lahi at nagkaroon ng nation sa mundo, iba't ibang bansa. Kaya naman sa chapter 11, dito sa chapter na ating tinitingnan ngayon, binalikan po ni Moses ang pangyayari upang ipaliwanag po kung paano nagkaroon ng iba't ibang wika at bakit nangalat o nagkalat ang mga tao sa iba't ibang bahagi ng daigdig. And here, in-emphasize ni Moses na ang mga tao ay nahati sa kanilang mga lupain. Bawat isa ayon sa kanilang wika, ayon sa kanilang mga pamilya at ayon sa kanilang mga bansa. Sa Genesis chapter 10, if you remember, sinabi ni Moses about sa naging bunga o resulta ng pangyayari. Now here, sa chapter 11 naman, pinaliwanag po niya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkahati-hati ng mga tao at mga language.
And pinapakita ng kwentong ito na hindi kayang pigilan ng mga taong mapagmataas ang katuparan ng plano ng Diyos. Mula pa lamang sa unang kabanata po, alam na nating mabibigo po ang balak ng tao laban sa Diyos. Sapagkat sinabi na noong panahon ni Peleg po sa chapter 10 verse 25, before this chapter, na sabi diyan, nahati ang lupa. Anong ibig sabihin na nahati ang lupa? So, malinaw, in context dito, na ang ibig sabihin ay sila po ay nagkalat-kalat at nagkaroon ng iba't ibang wika. Dahil po meron silang plano, mapagmataas na plano na and purpose against God. Pero hindi po sila nagtagumpay. Ang isang wika na nagmula sa pamilya po ni Noah ay dapat sana'y naging daan ng pagkakaisa sa pananampalataya and pag-obey kay God. Pero ang nangyari, dahil sa kasalanan, ang pagkakaisang ito po ay hindi nauwi sa pag-glorify sa Diyos, pag-luwalhati sa Diyos, kundi palayo sa Kanya. Isipin nyo, ang isang mundong walang hadlang sa wika, kung pare-parehong yung wika natin, isa lang na kung saan sinasalita natin, iba-iba yung wika natin, may Cebuano, may Ilocano, may Waray, iba-iba yung mga wika. Naalala ko tuloy yung kwento na may nagbumili ng baboy, pumunta ng Burungan, katapusan palagi ng salita nila, eat. So, tagpirang baboy, meal eat. Kasi palagi salita nila may katapusan, ano eat. So, in fact, ang babae daraga dito, baying. Sa atong dito, baying, ito nga, di ba, insekto. So, bumili siya ng baboy, tagpira iton, meal eat. Kumadto siya sa alin, yunon man yan dito, patapusan, tagpira iyo baboy, milyunon, oy, mahal man nga yan didi. So, dalay sa language, di ba? Sa language, nagkaka-misinterpret. Minsan, nagkakaroon ng barrier. Hindi nagkakaintindihan. So, isipin niyo po kung ang mundo na walang hadlang sa wika. So, for sure, madali ang komunikasyon, pagtutulungan. Naalala ko tuloy yung isang dalaga sa barber shop. May Amerikano na gusto magpagupit. Kinakausap siya ng Amerikano, siguro hindi niya maintindihan yung reply lang niya ay yung sign na smile lang ba tapos sige la tango. So minsan talaga merong barrier sa communication pag iba-iba ang pag hindi mo maintindihan yung language. Minsan nga hindi pa rin ako nakakaintindi minsan sa Amerikano, lalo na kung kinakain po ang English. So, tiyak, sana po, madali po ang komunikasyon kung walang hadlang sa wika. And tiyak na madali ang pagtutulungan at pagkakaunawan ng mga tao. Pero praise the Lord, na nagkakaintindihan tayong mga mananampalataya, iba-iba man ang ating lahi. Dito, isa lang yung lahi natin. Pero pag may mga bisita, may mga ibang lahi na pumupunta. Pero nagkakaintindihan pa rin po tayo dahil isa lang po ang ating Panginoon. Okay? So, ngunit sa halip po na gamitin po yung, sa time nila, gamitin po yung isang lingwahe lang kasi dati isang wika lang, gamitin sana sa kaluwalhatian ng Diyos. Anong ginawa niya? Ginawa po ng mga taong ito, ginamit nila para sa sariling kapurihan at ambisyon. So, mas madali sana nagkaisa ang mga tao at mas madali sana silang nagtutulungan o nagtulungan para gumawa ng mabuti. But, hindi ito ang nangyari dito sa story. Hindi ito nangyari noon na sa Tower of Babel. So, this story shows us kung paano ginamit ng mga makasalanang tao ang blessing ng pagkakaroon ng isang wika. So, instead na gamitin po para sa kaupayan, para sa kabutihan, at sa kaluwalhatian, ikakaluwalhati ng Panginoon, ginamit po nila ito sa maling layunin at ginamit po sa kasamaan. Notice with me sa verse 2. Pagkatapos po ng baha, naglakbay sila mula sa silangan. So, perhaps there's a deeper meaning po dito sa phrase na ito na naglakbay sila mula sa silangan. Because if you remember di po ba sa aklat ng Genesis, sa silangan, about silangan, mostly it symbolizes po about sa paglayo sa presensya ng Diyos. Ang ito pong phrase na ito, paglayo sa Diyos. For example, naglagay po ang Diyos ng mga cherubim sa silangan ng hardin ng Eden
matapos po palayasin si Adan at Eva. And in the same way, si Cain, naalala niyo yung story kay Cain, matapos patayin si Abel, umalis siya sa presensya ng Panginoon. At saan po siya nanirahan? Sa silangan ng Eden. So habang naglalakbay sila patungong silangan, dito po balik sa ating story, nanirahan po sila sa Mesopotamia, sa malawak at patag po na lupain ng Shinar. Doon po sila tumira, itong mga tao nito, after the flood. So ang pananatili po nilang magkasama po sa isang lugar ay salungat po ito, salungat po sa utos ng Diyos kay Noah. Dahil sinabi ng Diyos pagkatapos ng baha, sinabi niya sa chapter 9 verse 1, magpakarami kayo at punuin ninyo ang mundo. Sinabi ng Panginoon, salip na kumalat, so what we notice here po, salip na kumalat at punuin ang mundo, na ito po yung kalooban ng Diyos, anong ginawa nila? Salungat sa kalooban ng Diyos, pinili nilang manatili sa isang lugar. And this shows na kanilang disobedient talaga sa malinaw na utos ng Panginoon. So, after na ipakita ni Moses kung paano nag-rebel ang mga tao against God, inilahan niya po ang kanilang masamang plano at desisyon. Notice with me in verse 3, nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. So, it seems na walang rocks sa lugar na ito na magagamit sa pagtatayo ng kanilang city or city at torre. And so, they made maraming tisa at linuto nila ito ng mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. That's what we read po dito sa verse 3. So, sa paggawa ng sarili nilang materials, lalo silang naging mapagmataas. Alam niyo po yun, naririnig, ako na good ini. Iimok mo din eh. Ako lang naningkamot. Naningkamot gud na ini para mahimo ko ini. Ako waray na gud lain. Ako na gud ini. So, naging mapagmataas po sila na tumasa po sa sarili nilang kakayanan. Nakita nilang kanilang galing sa kanilang sarili. At sobrang yabang. Sobrang yabang. Para bang sinasabi nila, kaya namin gawin ang lahat at malalampasan namin ang anumang pagsubok. Naalala ko po, even as I reflect, nung bata-bata pa po, sobrang yabang din po. Pero as I get older and older, I realize na everything na meron ako is just temporary, and all good things, it comes from above. And higit pa po sa yung pinakamalaking natanggap ko is ang kaligtasan na sinasabi ng Bible na it is by grace through faith so that no one should boast, magmayabang sa harapan ng Diyos. And, talking about salvation for those who believe na pagiging mabuting tao para mapunta ka sa langit, pagdating natin sa langit, kung ito po dahil sa ginagawa natin, nag-donate ng isang tao ng 1 billion, merong magyayabang, 1 million lang yung dinonate mo sa simbahan, 2 million natin. But when we realize that it is only by the grace of God, wala tayong may pagmamayabang sa harapan ng Diyos. Wala po. And what does it make us? Lord, salamat po. Sa iyo ang kaluwalhatian. Sa iyo ang kaluwalhatian. It makes us humble and glorify. We want to glorify God. But kung hindi natin ito na-realize, ang gagawin natin, itataas ang sarili natin. Si Lord, nasa likod. Or ikaw ang palaging nasa harapan. Si Lord, sa likod. Ang madaling mangyari ito, lalo na may mga achievements sa buhay, lalo na may mga natatanggap na parangal, o siguro mga success o achievement sa buhay, na nakakalimutan na ang Panginoon ang dahilan kung bakit tayo po ay blessed, kung bakit tayo po ay binigyan ng mayroon tayong favor. And so, hindi dapat na kalimutan po natin ang Panginoon sa lahat ng mga achievements na mayroon tayo sa buhay. And so, ito po yung pinapakita na nila sa harapan ng Diyos. Para bang sinasabi nila, kaya namin gawin lahat at malalampasan namin ang anumang pagsubok.
Hindi yung, I can do all things through Christ. Yung parang sinasabi dito, kaya ko yan, ako pa. Tulad ng nakita natin sa Genesis chapter 4, may progress po. Yes, may mga tao nagpa-progress, may mga tao nagsasucess. Tama po yun. Naman sila, pastor, nagsasucess man sila. Kita lugod, ako lugod. Di parehas sa ira nga damo kwarta, nagsasucess. Yes, even ang mga unbeliever na nagpa-progress. But my question to you is, do you consider it a true blessing kung nagsasucess sila pero hiwalay sa Diyos? A true blessing kung sila po ay, ang mas na ipapataas kaysa ang Panginoon sa kanilang buhay? And walang obedience, walang pagsunod sa Diyos? I don't think so po. Ewan ko lang po sa inyo, pero base sa Biblia ka po, base sa binabasa natin salita ng Diyos, ang tunay na success ay ang mga taong nagtagumpay na hindi lumayo sa Diyos. Verse 4, tingnan niyo po, ang sabi nila, hali kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. So it's important po na mapansin po natin dito ang word na tayo, we, at yung word na para sa ating sarili. So magkakaroon na po tayo ng ideya kaagad kung para kanino ang mga bagay na ginagawa nila. Nang sinabi dito yung phrase na tayo at para sa ating sarili. Sapagkat this shows po na ang sentro po ng kanilang ginagawa ay para po sa kanilang sarili at hindi po para sa Diyos. So paulit-ulit po dito ang word na halika, tayo, ay. So it shows na ang kanilang talagang strong ang kanilang hangarin na isagawa pong sariling plano ng hiwalay sa kalooban ng Diyos. So they don't seek God. They don't seek the guidance of God. They don't seek ang patnubay ng Diyos o sumangguni sa Kanya. And notice with me yung word na city, lungsod. So they want to build a city, but itong city ay hindi po para sa karangalan ng Diyos, kundi para sa kapurihan ng tao. Sa ganitong diwa po, inuulit lamang po nila yung landas ng mga naunang tagapagtayo. Remember, yung lungsod sa lahi ni Cain. Di po ba? Bakit nagtayo siya ng lungsod? Para po sa kanyang sarili. Taas ang kanyang sarili. At hindi po ito nakatuon sa Diyos, kundi nakatuon para sa kanilang sarili. So this is not a city na para sa Diyos, karangalan ng Diyos para sa kanilang sarili. And it's not a city po na tatayo nila na or tore na sakto lang. Sinabi po dito, tore na aabot hanggang sa langit. So nakakita, according sa mga archaeologists, nakakita po sila ng tinatawag na ziggurat. Yung mga archaeologists, ito po yung naghahanap ng mga ebidensya patunay about sa nangyari dito sa Biblia, yung story. So, nakakita po sila ng tinatawag na ziggurat o mataas na tore or religious towers na gawa po sa Lario at Alkitran. So, ang tore po na ito ay hindi lang pangkaraniwan po na tore, kundi isang templo na ginagamit din nila sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Now, it is clear po kung ano ang dahilan kung bakit ginawa nila. Una, sinabi dito, notice with me, notice your Bible, look at your Bible, sabi dito, gumawa tayo ng pangalan para sa ating sarili. So, ang gusto nila is to exalt po ang kanilang sarili. And this shows ang kayabangan ng tao, ang pagre-rebelde at pagmamataas. So instead na tumawag sa pangalan ng Panginoon, tulad ng, di ba you remember the story sa lineage ni Seth, na sila ang lahi na tumatawag sa Panginoon? Instead of doing that, what we notice here po ay gusto nilang itaas ang kanilang pangalan, ang sarili nilang pangalan. And secondly, sinabi nila upang hindi tayo mangalat sa buong mundo. Ayaw nilang sumunod sa utos ng Diyos na punuin ang daigdig, na kumalat sa iba't ibang lugar. So, iniutos ng Diyos sa kanila na magpakarami. Remember, iniutos ng Diyos sa kanila magpakarami at punuin ang mundo. Nais po ng Diyos na sila ay kumalat sa iba't ibang lugar sa daigdig.
And malamang po, alam ng mga taong ito ang utos ng Diyos. Kaya nagkaroon sila ng takot na mag-spread. Ngunit sa halip na magtiwala sa Diyos, nagtiwala sila sa kanilang sarili at sarili nilang kakayahan at sa mga itinayo nilang gusali. So, ang bagay na pinagagawa ng Diyos sa kanila, siyang nilang kinakatakutan o kinatakutan. So, they don't want na mag-spread sila, maghiwa-hiwalay. And so, they chose na magmanatili na magkasama sa isang lugar. And I want you to know na hindi to simpleng proyekto. Ang pag-build po ng city sa Shinar at ng Tore ay isang maliwanag, hayagang pagre-rebelde sa Diyos. So this story shows na matagal nang may pagnanais po itong mga tao na mamuhay ng hiwalay sa Diyos. Tulad na nangyari kay Adan, Eva at kay Cain at sa masamang tao bago ang baha. Ganoon din pagkatapos ng baha. Patuloy pa rin ang mga tao sa pagre-rebelde habang pinapaunlad po nila ang kanilang buhay at kultura ng hiwalay sa Panginoon at hiwalay sa pagsunod sa Kanya. Interesting, after ng judgment, patuloy pa rin ang mga tao sa pagre-rebelde sa Diyos. Yun po yung naririnig po natin na hindi na natuto. Now, pangalawa na mapapansin natin sa story nito ay ang kalaman ng Diyos sa lahat ng pangyayari. Ang kalaman ng Diyos sa lahat po ng nangyayari. Verse 5, bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toring itinayo ng mga tao. So if you know the God of the Bible, hindi po ba? If you know the God of the Bible, ang lumikha ng langit at lupa, alam niyo po na hindi kailangang bumaba ng Diyos. Pero what does it say sa Bible? Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toring itinayo ng mga tao. Hindi niya kailangan gawin ito, bumaba para makita ang anumang bagay. Because He is an omnipresent God. Sa lahat, naroon siya sa lahat ng dako at nakakaalam ng lahat. That means siya ay, again, omnipresent and omniscient. Naroon po siya sa lahat ng dako. And He knows kung lahat ng mga bagay. Alam niya lahat ng mga bagay. So, nang isinulat ni Moses, ngunit bumaba ang Panginoon. Listen with me because perhaps magkaroon kayo ng confusion about sa word na ito. Bumaba ang Panginoon. Gumamit siya ng irony po. Ito po ay irony upang ipakita ang kahinaan ng kanilang kayabangan. Alam niyo po yun, no? Tinatapakan lang yung maliit na insekto. O tinatapakan yung maliit na bagay. Akala ng mga tao po, makakagawa sila ng story na aabot hanggang langit. Ngunit napakaliit lamang nito kumpara sa Diyos. Napakaliit lamang nito kumpara sa Diyos. So in this picture, tila kailangan pang bumaba ng Diyos para lamang makita ang kanilang ginagawa. It shows na napakalayo ng Diyos sa kanilang mga makasariling ambisyon at hangarin. Maaring mula sa lupa ay tila umabot hanggang ulap ang tuktok ng tore, ngunit para sa Diyos na walang hanggan at makapangyarihan, isa lamang itong napakaliit na tuldok sa buong mundo. Minsan, ay nakakatawa kung gaano kataas ang tingin ng tao sa kanyang sarili. Nakakatawa minsan kung naisipin kung gaano kataas ang tingin ng tao sa kanyang sarili. Iniisip niya sa kanyang sarili, magaling, malakas, kayang gawin ang lahat. But the truth is, ang Diyos lamang ang tunay na dakila at makapangyarihan sa lahat. Isaiah chapter 40, verses 21 to 23. Hindi ba ninyo naalaman? Hindi ba ninyo narinig? Hindi ba nasaysay sa inyo mula ng una? Hindi ba nasaysay sa inyo bago nalagay ang mga patibayan ng lupa? Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa at ang mga nananahan doon ay parang mga balang. Siyang naglaladlad ng langit na parang tabing at inilaladlad na parang tolda upang tahanan na iniuwi sa wala ang mga pangulo. Siyang umaaring tilang walang kabuluhan sa mga hukom sa lupa. Psalm chapter 2 verse 1 and 4. Bakit ang mga bansa ay nanggugulo?
nangagbubulo at ang mga bayan ay nangag-akala ng walang kabuluhang bagay. Siyang nauupo sa kalangitan ay tatawa. Ilalagay sila ng Panginoon sa kakutyaan. So, nakikita ng Diyos ang lahat po ng plano ng tao na nagpapakita ng kayabangan o pagmamataas. At siya po ang humahatol sa mga ito. Kaya, kapatid, kung nakikita mong sa ugali mong kayabangan, mag-ingat ka. Mag-ingat po tayo sa kayabangan. Dahil po si Lucifer, paano po si Lucifer bumagsak? Sa kayabangan, pagmamataas. Mataas ang tingin sa sarili. I want to remind you about the story of Lucifer. Bumagsak si Lucifer dahil sa kayabangan. Gusto niyang pantayan ng Diyos. Mag-ingat sa yabang-yabang natin sa ating sarili. Pagiging mapagmataas. Lalo na kung may mga kakayahan ka, magaling ka sa isang bagay. Naku po, sa aking sarili, marami pong appreciation naririnig ko. Pero sabi ko, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Na kasi just to make myself, ang totoo po, just to make myself na more to improve and to remind myself na magpakumbaba po sa harapan ng Panginoon. So, ito po yung pinapakita po sa atin. Kung may na pong ugali po tayong mayabang, mapagmataas, hindi po yan ugali ng Panginoon. Alam nyo kung kaninong ugali ang kayabangan at pagiging mapagmataas. So, ang totoo, ang Diyos lamang po ang tunay na makapangyarihan. Siya may ganap ng kapangyarihan sa lahat ng bagay. So now, tingnan po natin verses 5 to 9. Dito sa verses 5 to 9, ang pagkilos ng Diyos laban sa plano ng tao. Now, but let's read verse 6 po. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. So, this statement ng Diyos, it reminds us sa Genesis chapter 3. Matapos kainin ni Adan at Eva ang pinagbabawal na bunga, so, pinalayas po sila sa hardin. Ginawa niya ito para hindi nila makain ang puno na ang bunga ng puno na nagbibigay ng buhay, at kung kinain ito nila, mabubuhay sila magpakailanman. So, magpapatuloy ang kasalanan. Paano pa matutubos tayo? So, kailangan kasi may mamatay para matubos tayo, at ginawa po ito ng Panginoon. And so, hindi laban sa ang Diyos po. Remember, hindi against si God's kung ikaw ay mag-success. Hindi against God kung ikaw mag-progress. Pero dahil mahal niya tayo, against siya sa pag-success mo, nahiwalay sa Kanya. Pag-success mo, pag-unlad mo na walang Diyos, hindi niya ito sasang-ayunan dahil hindi ito nakapagbibigay ng karangalan sa Kanya, at hindi rin ito makakabuti sa atin. So, ang pag-build ng city na ito ay hindi makakahadlang sa kapangyarihan ng Diyos. But it is clear na sumuway sila sa utos ng Diyos na mag-spread at punuin ang mundo. So, it's like, it reminds us about, ito yung plano ko, ito yung gusto ko. So, outside sila sa kalooban ng Diyos. So, this shows, it shows sa verse 6, dito po sa chapter 11, ang epekto ng kanilang plano sa mga kanilang sarili at sa iba. Maisip ng mga tao na dahil ginawa nilang itayo ang city kahit maraming hadlang, kaya nilang gawin kahit ano. So in other words, iisipin nila na hindi nila kailangan ng Diyos, at kaya nilang gawin lahat para sa sarili nilang lakas. Again, ito ay nagpapaalala about sa kayabangan at pagtitiwala sa sarili at paglayo sa Diyos. Alam ng Diyos na ito po ay maaaring mangyari kung magtatagumpay ang kanilang plano. Kaya pinigilan niya ang kanilang mga balak. Verse 7, tingnan niyo po, ang mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. So malinaw ang hatol ng Diyos. Dahil ginamit ng mga tao ang kanilang pagkakaisa sa masama po, sila po ay pinaghiwa-hiwalay ng Diyos.
naalala ko tuloy during the BBS. So, nagtuturo sa mga bata. Ang mga bata, may bata na nag-uusap lang habang nagtuturo ako. So, ang ginawa ko, inihiwalay ko po ang isa para makapokus po, pareho silang makapokus sa pakikinig sa salita ng Diyos. So, sila dito, ginamit nila ang kanilang pagkakaisa sa masama at hindi na sila nakapokus sa Panginoon. Nakapokus na sila sa kanilang sariling agenda, sarili nilang gusto. So, hindi lamang ito parusa, kundi isang paraan para pigilan po ang mas malawak na kasamaan. So, sa confusion ng kanilang wika, nagkawatak-watak sila. Pinigilan po ng Diyos ang mga tao na magpatuloy sa kanilang kasalanan. And sa pamagitan ng hatol na ito, napigilan po ang paglaganap ng kasamaan. So napakita po ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang madaling pagpigil po sa kayabangan ng tao sa pamamagitan ng pagkalito ng kanilang mga wika. Bagaman hindi ganap na malinaw kung paano po ito nangyari, pero malinaw po ang naging effect dito, naging epekto nito. Biglang natigil po ang kanilang project sa pagtatayo po ng tore. Ang dating pong nagkakaisang layunin ay nauwi po sa pagkawatak-watak at ang kanilang gawain po ay naging paalala na lamang ng kasalanan at pagmamataas ng tao. Verse 8, tingnan niyo po. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. So this is important lesson for us. This is the important lesson for us para sa atin sa kasalukuyan po na panahon. And especially specifically sa mundong ito na patuloy na naghahanap po ng kahulugan ng buhay na hiwalay sa Diyos. Hindi po natin mahanap ang kahulugan ng buhay hiwalay sa Diyos. At salungat sa kanyang mga utos. Marami pong mga tao ngayon nagnanais ng tunay na kahulugan, ng kaligayahan, kapayapaan at kasiyahan. Ngunit subalit sa kabila nito, ayaw nilang magpasakop sa Diyos. They're looking for happiness, peace, joy, pero ayaw nilang magpasakop sa Diyos. They don't know na matatagpuan nila ang joy sa Panginoon. Joy, naalala ko tuloy ang acronym na joy. Gusto mo magkaroon ng joy, J stands for Jesus, O stands for others, and last is yourself. If you want to have joy. So una ang Panginoon. So, verses 1 to 9, dito po sa kwento na ito na binasa natin, it shows kung ano po ang nangyari kapag ang tao namumuhay ng hiwalay sa Diyos. And the irony of this is ginamit ni Moses ay maliit lamang kumpara sa pagpapakita na ang Diyos po ay may kapangyarihan po sa lahat, ay tumatawa lamang sa mga taong nagsisikap na mamuhay sa mundo nang walang pagsasaalang-alang sa kanyang kalooban at walang paggalang sa kanya. Tinatawanan lang po niya mga taong pinipiling maghimagsik sa kanya. Hindi po siya tumatawa dahil nakakatuwa yung ginagawa nila. Tumatawa siya dahil sa kayabangan ng tao na iniisip ng tao na akala niya na makakaya niya na mamuhay ng hiwalay sa Diyos. Akala niya lubos na magtatagumpay siya ng hiwalay sa Diyos. Akala niya na matatagpuan niya ang kasiyahan, kapayapaan, kagalakan ng hiwalay sa Diyos. So in our conclusion po, ngayong umaga, Proverbs chapter 19 verse 21, sinabi po, may maraming katha or there are many plans sa puso ng mga tao. Ngunit ang payo ng Panginoon ang siyang tatayo, ang magtatagumpay. The plans of God will prevail. So the Tower of Babel, ito po ay patunay na ang layunin ng Diyos ay laging nagtatagumpay kahit pasalungatin ng tao. And so, may we learn about po ang kahalagahan ng pagpapasakop po sa kalooban ng Diyos at pamumuhay po ng ayon sa kanyang kalooban. Tandaan po natin na hindi po pinagpala ang mga taong nagre-rebelde sa Diyos. So as believers, gagawin ng Diyos ang kanyang plano po sa akin at sa iyo. He will mold us. He will mold me, pati na rin po kayo sa bawat mananampalataya para maging katulad tayo ni Kristo. Christ-like. Pero we need to choose.
sa dalawa. Kailangan natin pumili sa isa. Sa dalawa, isa lang. Una is, susunod ba ako o magre-rebelde ako? Kung magre-rebelde ka po, ang mangyayari, mahihirapan ka at God will be displeased. Malulungkot po ang Diyos. Pero kung susunod ka, magiging mas maayos ang buhay mo at malulugod ang Diyos. Isa sa dalawa po. Either magpasakop ka, susunod ka, o magre-rebelde ka sa Diyos. Again, kung magre-rebelde ka, mahihirapan ka at malulungkot ang Diyos. Kung susunod ka, magiging mas maayos ang buhay mo at malulugod ang Diyos sa buhay mo. Nawa, ang piliin natin po palagi ay ang sumunod, magpasakop sa kalooban ng Diyos, para mas maging maayos ang buhay natin at malugod po ang Panginoon sa buhay natin. Amen? And don't forget, stay humble. Young people, stay humble. Huwag maging mayabang, mapagmataas, mataas ang tingin sa sarili. Kapag mataas ang tingin sa sarili, bumabagsak. Bumabagsak. Kaya huwag sobra-sobrang mataas. Dahil babagsak ka. Stay humble. At magpasakop sa kalooban ng Diyos. Amen? Father, salamat po sa iyong salita ngayong umaga. Maraming salamat po sa maliwanag na pagtuturo at pagtutuwid mo sa amin. Panginoon, panalangin ko sa bawat isa na piliin magpasakop sa iyong kalooban. Dahil po, ang buhay ng paglabas sa kalooban mo ay hindi ang pinagpalang buhay. Ang tunay na pinagpala ay ang nananatili po sa kalooban mo. Father, panalangin ko sa bawat isa na manatiling mapagpakumbaba, na patuloy na alalahanin na dahil po sa biyaya mo ang lahat ng mabubuting bagay na mayroon kami. Ay isang pribilehiyo rin ang bawat mga binibigay mo, Panginoon, na pagkakataon sa amin, Panginoon, para maglingkod para sa iyong kaluwalhatian. Panalangin ko po na hindi ito maipagpalit ng anumang mga bagay sa mundo na pansamantalang bagay lamang. Panalangin ko na mas maitaas ang iyong kalooban sa buhay namin kaysa ang aming nais. Sapagkat mas maganda po ang iyong mga plano kaysa sa aming mga plano. Salamat po sa iyong kapurihan, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen.